Biglang nakarinig ng kakaibang ingay ang preso mula sa selda. Humiga siya sa lupa at nakinig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hubog ang lupa. Nagulat ang preso, tumitig sa lupa. Hindi nagtagal ay nabasag ang lahat ng mga bat. Ilang halimaw ang lumitaw mula sa ibaba. Natakot ang preso at hindi alam ang gagawin. Napapaligiran ng mga bangin, wala siyang mapagtataguan. Hindi niya ito inaas, lumingon ang bagay na lumitaw. Actually isang matandang lalaki na may puting buhok. Isa rin pala siyang preso dito. Ang tunnel ay hinukay sa loob ng 5 taon ng pagtakas sa bilanggo. Hindi kailanman naisip na maghukay sa maling direk. Hindi siya nagalit. Humakbang pa siya para aliwin si Mark. At hayaan mo akong tulungan niya ako. Natagpuan ang matagal nang nawawalang sinag ng maghintay hanggang sa kumalma si Mark. Niyaya niya si Mark na sumama sa selda. Mas maluwag kaysa sa kanyang selda. Hindi lamang ilang mga panloob na pasilidad, maraming libro. Sa oras na ito, inanyayahan ng matanda si Mark na sumali sa kanyang pangkat ng pagtakas sa bilangguan. Baguhin lamang ang direksyon at ipagpatuloy ang hindi aabot ng ilang makatakas sila dito. Noong una akala ni Mark ay imposible, walang balak sumali, pero sabi ng matanda, maibibigay niya ang kanyang kaalaman sa buhay. Pakinggan mo pumayag naman agad si Mark. Ang mga cell dito ay nagbubukas ng kanilang mga bintana 2 beses sa isang araw. Isang koleksyon ng basura sa umaga, isang beses naghahatid ng pagkain sa natitirang oras. Ang tunnel ay maaaring ligtas na mahukay. Gumamit ng kutsilyo ang matanda sa paggupit ng maliit na bahagi ng kanyang buhok. Pagkatapos ay sindihan ito ng mga bat. Sa wakas ay magsindi ng isang gawang bahay na kandi. Umakyat sa tunnel at magsimulang maghukay. Libreng ora. Tuturuan din niya si Mark ng kaalaman. Ang kailangan lang nilang pagtuunan ng pansin. Kumpirmahin lamang ang 2 puntong. Ilagay ang plato ng hapunan sa bintana ng cell. Panoorin lamang ang mga disk na ginagawa ang kanilang trabaho. Walang titingin sa loob. Ganyan. Hindi lamang maraming kaalaman ang natutunan ni Mark. At maraming iba't ibang kasanayan sa martial arts. Habang palalim ng palalim ang kanilang sa araw na ito sa wakas ay nagkaroon ng bagong natuklasan ang matanda. Maingat niyang binalatan ang layer ng lupa, ay ang rhizome ng halam. Nangangahulugan ito na napakalapit sa lupa sa labas. Tuwang-tuwa silang dalaw, mabilis na bumalik si Mark, maghanda para sa mas maginhawang mga tool. Hindi kailanman na ang lagusan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbags. Mabilis niyang paalala ang matanda, pero huli na. Ang matanda ay inilibing sa ilalim ng gumuhong mga bato. Iniligtas siya ni Mark mula sa lagusan. Malapit na siyang mamatay sa oras na ito. Pinsala sa alam kong maikli lang ang buhay ko. Sabihin kay Mark ang kanyang sikreto. May mapa ng kayamanan sa bato. Umaasa siya pagkalabas ni Mark, kayamanan ay matatagpo at gumawa ng mas maraming bagay tapos hingal na hingal. Wala pa ring panahon si Mark para magdalamhat, may mga yabag sa labas. Sa sobrang takot ay nagmadali siyang pumunta sa inihahanda ng gwardya ang ngunit walang mga plato sa sahig, walang natanggap na sipa sa pinto. Maghintay hanggang sa makahiga siya, napagtanto na hindi ito, mabilis na tumalikod at may tinawag, sinamantala ni Mark ang pagkakataong mabilis na takpan ang hatch. Tapos magtago sa hallway, natagpuan ng warden ang matanda na patay na. Ilabas ang dalhin siya sa loob. Kapag nakatali ang loop, pumunta sila para magsumbong sa ward. Magagamit lang ni Mark ang oras na ito. Nagkaroon ng huling polem sa matanda. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng ideya. Nandito na ang warden. Sinulyapan lang ito. Pagkatapos ay hayaang dalhin ng 2 tao ang handa ng itapon sa dagat. Ang gwardya ay may pananagutan sa paghahatid ng mga pumunta sa cell ni Mark. Walang nakikitang plato ng hapon. Sinipa ang pinto ngunit walang Sa pagkakataong ito ay diretso niyang binuksan ang direktang makita ang butas sa loop. May isang taong nakahiga sa di kalayo. Lumapit siya para tingnan. Sa totoo lang, ang matanda na kamamatay sino ang nasa bag na iyon? Mabilis siyang tumakbo palabas. Sa oras na ito dinala ng gwardya ang bag sa gilid ng bangin. Atali ang bag gamit ang mga bowl ang bag, handa ng itapon sa dagat. Lumapit sa pinto ang security guard na responsable sa paghahanda ng pagkain. Sumigaw ng malakas, huwag masyadong malayo ang hindi nakinig ang manager at hindi nila inaasahan na nagtatago si Mark sa loob. Sa pamamagitan ng tingnan ang susi, sa oras na itinapo, nakuha ang susi. Siya nga pala, ilabas mo rin ang bantay ng kulungan. Matapos mahulog sa tubig ay mabilis na pinutol ni Mark ang bag. I-unlock ang kwintas gamit ang susi. Lumangoy ng masigla patungo sa dagat. Naghihintay na magpakita. Saktong oras na makita ang guard ng bilangguan na naghahanda para makatakas. Diretsong naglakad si Mark. Itulak siya sa tubig. Hayaan siyang tumanggap ng nakakapagkatapo. Nagising si Mark sa kabilang isla. Tumingin sa kulungan sa malayo. Hindi niya maitago ang excitement. Tumakbo sa dalampas. Tangkilikin ang pinakahihintay na kalayaan.